Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin na ikalabing-siyam na bahagi. Si Red ang nasa ilalim, nakapatong si Ram kay Red. Sunod si Ren at Ray, nasa pinakaibabaw si Rex. Kawawang Red. Aray, bad trip. Bakit akong dinaganan nyo? Nabalian ata ako eh. Sigaw ni Red at napatingin si na Rex kung sino yung nasa ilalim. Tumatawa silang apat maliban kay Red. Alice! Damn you all, you are fucking so bigat. Reklamo ni Ram habang tumatawa. Hindi gumagalaw si Rex. Ayun si Ram, ang gumalaw kaya nahulog si Rex. Ray at Ren sa left side ni Red at siya naman ay nahiga sa sahig sa right side nito. Ngayon lahat na sila nakahiga sa sahig. Ang ganda nilang pagmasdan para silang mga bata. Halatang close talaga sila sa isa't isa. Nakakatuwa. Napangiti na rin ako habang pinagmamasdan sila. Ang bigat nyo, reklamo ni Ram. Makapagreklamo ka naman, akala mo ikaw ang nasa ilalim ng apat na dambuhala. Protesta ni Red. Ano ba kasing ginagawa mo sa ilalim? Natatawan tanong ni Rex. Oo nga, si Ram kaya yung nasa ilalim, paano naging ikaw? Ani Ren at ginawa niyang una ng braso niya. Ang gwapo naman ito sa post na yon. Nakita ko kayong tumakbo. Alam ko na ang gagawin nyo kaya gumulong ako. Sakto naman na pagdaan nyo ni Red, nasa ilalim. Quits na tayo, Red. Sabi ni Ram at naupo na siya. Damn you, Red. You make my shirt so messy. Sabi ni Ram at pinagpag yung damit niya. Ngayon niya lang napansin. Para kayong mga bata. Nakangiti kong sabi. Lahat sila naupo at tumingin sa akin. Si Ram napatingin siya kaya napatigil siya sa pag-aayos ng damit niya. Sarah baby, nandyan ka pa pala. Natatawang tanong ni Red. Tumayo na siya at nag-stretch ng katawan. So akala nila wala na ako rito. Ako kulit nyo pala kapag kayo lang. Tapos pag nasa harap kayo ng marami, nakakatakot kayo. Sabi ko. Totoo naman kasi ang kukul nilang maglakad. Magsalita. Basta lagi silang naka-fear look. Natatakot ka pala sa amin. Akala ko hindi. Sabi ni Rex at kumamot pa sa ulo. Kung ganon, takot ka sa akin? Tanong ni Ren. Actually noon oo, pero ngayon nakilala ko na sila. Natatawa na ako. Yes, not really. I shrug. You? Bayad. Ani Ren kay Red at minasahe yung balikat nito. Rex, may utang ka pa sa akin. Seryosong sabi ni Ray. Talagang ngayon pa sila nagsingilan ng utang. Sarah baby naman eh. Panalo na, tinalo mo pa. Kumunot si Red sa ulo habang nagbigay ng 20 pesos kay Ren. Oh, I'm paid bookworm. Nilapag ni Rex yung 20 pesos sa libro ni Ray. Yung mukha ng dalawa parang nawala ng milyon-milyon na pera sa haba ng uso nila. Si Ren at Ray naman nagmiting nanalo sa loto. Thanks Sarah, you're the best. Sabi ni Ren at nag-thumbs up pa. Ha? Anong meron? Para saan? Naguguluhan ako. Anong pinagawa nilang apat at mukhang involved ako? Ang slow mo naman. Pinagpustahan ka nila. Sagot ni Ram nang naiiling. What? Anong pustahan? Ano? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanila. Ako? Pinagpustahan? Mukha ba akong laruan? They are arguing about you. If you're scared or not to us. Rex and Red is on the side that you are not scared and Ray and Ren is in the side that you are not scared in us. Glad to know you're scared at me. He smirked that makes my eyes widen. Nabigla ako nang bigla niya lang akong hinalikan. But it's just a smack. I think I'm blushing. Ano ba? Harap-harapan talaga. Yumuko na lang ako. I want to warm him but it's nothing words come out. Mental block? All I can feel is the butterfly flying in my stomach. Don't think of me too much. You look stupid. He whispered to my ears. And he wrapped his arms around my waist. Ang yabang. I leaned my back on his chest. That's me. He chuckled while whispering. I smell his breath. Iba yung amoy ng hininga niya. Not a bad breath. It's a kind of something he eat or a mouthwash. Napatingin ako sa mesa and I saw a box of cigarettes. And I have a lighter on top of it. Now I know. He's using cigarette. Akala ko hindi siya naninigarilyo. He's just drinking alcohol. Ram, you smells bad. I mean, smell smoke. Inalis ko yung kamay niya sa waist ko and I walked towards the table. But someone kicked the table. That makes the box of cigarette throw away.
Tiningnan ko kung sino yung sumipa. It's Red. Itatago pa sa akin nakita ko na nga. Sorry, Sarah. Kukunin ko na lang yung iPad ko. Sabi niya. I didn't answer and I look around to find the box of cigarettes. I know it's cigarettes. Hindi naman ako bulag eh. Hey, come back here. Ram grabbed me and coming closer to him. Why? I don't want to smell cigarettes and I hate it. I rolled my eyes and I sat down on the sofa. He brushed his hair using the head before he sat down beside me. It's just a one stick, he said. But still you smoke, I said without looking at him. I can feel anger. Sorry, he apologized for what? Ram, I asked you before. Sabi mo hindi. Hindi ka naninigarilyo, pero ano? Naninigarilyo ka, kahit itatanggi mo pa. I know your scent, your mouthwash flavor. Akala ko nagpalit ka ng brand and I was wrong cause I saw a box of cigarette, but one of your cousins kicked it. I'm not blind not to say it. Ewan ko ba kung bakit ako nagagalit? Don't talk too long. Sorry, okay? Isa lang yon. Wait for me here. He ordered me. Then he walked towards the door beside the doorway of the rooftop. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Nainip na ako. Saan kaya pumunta ang Ram na yon? Is that his way to avoid me? Bahala siya. Kung hindi na siya lalabas, di babalik na ako sa room. Wala naman akong gagawin dito. Kinuha ko na yung bag ko at naglakad na ako papunta sa door ng rooftop. Bababa na ako. I'm about to step in the first stair when someone hugged me from the back. Where are you going? I told you to stay and wait for me here, didn't I? He whispered to my ears and I can smell his breath. It smells of strawberry mint. It's his smell. Ano bang ginawa mo ha? You make me wait for half an hour. I look at my wristwatch. I take a half bath. Sorry kung natagalan ako. So let's go. Nagugutom na ako. Kinuha niya yung kamay ko and he kissed the back of my hands. Let's go. He looked at me seriously and he removed the straps of my bag on my shoulder. Ice cream? He broke the silence. Katatapos pa lang namin kumain. Ang bilis niyang kumain kasi gutom na raw siya. Baliw lang eh. Kaya hindi na ako nagtaka nang masamid siya. Here, heard to my wife. He snapped his fingers. Ha? I asked him. Sabi ko, gusto mo ng ice cream? Nilalaro niya yung daliri ko. Sige. Mainit ang panahon, masarap kumain ng ice cream. Basta ube flavor. Dagdag ko pa. He stood up. Oo ba, tara. Hinila niya ako patayo. Saan tayo pupunta? I look at him. Kukuha ng ice cream. He said, It's Ram. Kinausap ba naman yung pintuan? Ito yung door na pinapasukan niya kanina and to my surprise, the door opened. May buhay na rin tong pinto na to. Nako, let's go. Hindi ko naiwasang magulat na makapasok na kami sa loob. It looks like a house, condo. Parang panglalaki siya, yung style and design. It's a manly type. From the color of the wall and the things there, it's black and white. Expensive yung mga gamit. Sa left side may mini living room, sa right side may mini bar, at puno ng mga alak sa likod noon may kitchen. May dining table sa likod ng sofa, sa living room at may hagdan pataas. I'm sure it's a room upstairs. Parang bahay na talaga to na pwede pala sa school. Nandito ka nga sa tabi ko pero ang layo-layo ng iniisip mo. Napatingin ako kay Ram. Nakasandal siya sa minibar habang nakatingin sa akin. Sorry, imagine may bahay ka sa school? I said unbelievably. This is not a house. It's a gregarious private room. He chuckled and he walked towards me then he guided me to the minibar. Ang taas ng stool. Ano yun? Sit there. Kukuha ako ng ice cream. Sabi niya. Naaamoy ko ang iba't ibang alak. Ayaw ko ng amoy na yon. Pumunta siya sa likod ng minibar at dahil hindi ko abot yung stool, kasi hanggang bewang ko lang yung taas, sila na ang matangkad. Pupunta ako sa sofa. Eto na nga lang yung black sofa. Napansin ko yung display na frame sa tabi ng flat screen TV. Lumapit ako at kinuha ko yung frame at nakita ko silang 5 rito. Yung ginawa nila kanina parang ganito. Yun nga lang, si Ram ang nasa pinakailalim, si Red yung nasa pinakaitaas. Lahat sila nakalagay sa mukha ang kamay, yung parang nakatukod. Ang cute. May 5 pang iba. Yun ang picture nila. Isa-isa kada frame. They look so handsome then cool. Napansin ko na may nakataob na frame. Bakit kaya nakataob to? Siguro natumba. Kukunin ko nang magulat ako sa boses na narinig ko. Finish inspecting the whole Gregory's? I heard he said that make me look back.
I saw him holding a 2 cup of ice cream. It's ube flavor and chocolate flavor. Ang cute nyo. Ang kukulit nyo pala. Pero bakit ikaw masyado kang mainitin? Tanong ko sa kanya and smirk. Inabot niya sa akin yung ice cream with a plastic spoon. Naglakad ako papunta sa sofa at naupo ako doon at sinimulan ko ng kumain. So delicious. My favorite. Naupo na siya sa tabi ko. You know what? This is the first time I bring woman here. The one and only. Sabi niya at humarap siya sa akin. Tapos kumuha siya ng tissue and he wiped the corner of my lips. Messy eater. He commented habang pinapaalis yung dumi sa lips ko. Kinuha ko na sa kanya yung tissue ko at nagpunas. Salamat. Nauutal kong sabi sa kanya. Marami akong gusto. He's so serious. Tiningnan ko siya. Ano naman yun? Kinakabahang tanong ko sa kanya habang kumakain. Like, ano meron sa inyo ng Ramos na yon? So he's talking about Levi. Wala. I mean, we're friends. Bakit mo natanong? Patuloy pa rin ako sa pagkain. Don't you see he's a man? Do you think it's right to have a friend like him? Huh? You're a woman and not just a woman. You're my wife. I hate seeing you with any guy. Stay away from him. I want you to know that I don't want to share what's mine. So tell me, do you like him too? Mahaba niyan sabi. Yung tono niya ay para nagagalit na nagtatampo. So iniisip niya na gusto ko si Levi. Paano niya naman nalaman na gusto ko si Levi? Huminga ako ng malalim at humarap sa kanya. Ram, hindi. Ano bang pinagsasasabi mo? Syempre hindi. I know my limits and I know what I am now. So you don't have to think like that. I'm not one of the bitch and a cheater. I said calmly. Good to hear. He kissed my forehead and cupped my cheek before he hugged me. Akala ko magagalit siya. I don't want to lie at him kaya okay lang kung magalit siya. Pero yung totoo, he understands me. That's why I'm falling. I want you to know that whatever happened in anything, you will know what makes our relationship ruin. You must confront me, talk to me, let me explain and believe me just like how I believe on you. You know that I lie on you last time at hindi maganda ang kinalabasan. I don't want to happen it again. I promise myself that I will never lie to you again. Trust me, okay? Whatever happened, believe me. I believe you that much and I also trust you. Is that okay? He leaned his forehead to mine while saying those words. I smile and nod. Bakit niya ba sinasabi to? Naniniwala ako sa kanya. May tiwala ako sa kanya. Yes, I trust you. I believe in you and tinakpan niya yung bibig ko. I love you. Sana yung kasunod na sasabihin ko, mabuti na lang nakapagpigil ako. Oo, mahal ko siya. Ngunit, hindi ko masabi. And what? Tanong niya. Binalik ko na lang yung attention ko sa pagkain ko. And I confront you. Palusot ko. Oh, that's good. Binuksan niya yung TV at nanood siya ng basketball. Hindi ako mahilig dyan, kaya tinuon ko na lang yung attention ko sa ice cream. Wala nang laman. Inikot ko yung spoon sa loob ng ice cream cup. Wala na talaga. Tumingin ako sa kanya. Marami pang laman yung ice cream niya. Gusto ko pa kahit hindi na yun yung favorite flavor ko. Ram, pahingi ha? Sabi ko sabay agaw sa kanya ng ice cream niya. Okay na to. Kahit hindi ko favorite flavor basta ice cream. Masarap rin naman. Bakit ganito to? Tinignan ko yung ice cream. Chocolate flavor. Bakit may cookies? Bakit may cookies? Tanong ko sa kanya. Nilagyan ko. Parang bata lang. Pero in fairness, masarap. Okay na. Pwede nang pagtiyagaan. Sumandal ako sa sofa at ang kamay niya nakapatong sa sofa. So parang nakaakbay siya sa akin. Parang gusto ko pa. Sarah, ang takaw mo. Ngayon lang naman to. Kukuha siya ng ice cream cup sa hawak ko. Ubus na? Hindi makapaniwala na tanong ni Ram. I nod. Then nilagay ko sa center table yung 2 cup. Grabe, ang takaw mo naman. Naubos mo yun nakadalawang subo pa lang ako. Ang bad mo, Sarah. Akala ko kasi ayaw mo na. Hindi ka naman kumukuha Inosente kong sabi. Humingi ka tapos inubos mo na. I'm craving an ice cream so I eat even if it's not my favorite flavor. Para magiging favorite ko na rin to. Naglilihi ka ba? Wala pa ngang. Shit, pinalo ko siya sa dibdib. Kung ano na naman lumalabas sa bibig niya. Manyak. Singhal ko sa kanya. Ako? Manyak? Ang gwapo ko namang manyak. Wala na nga akong ginagawa sa'yo. Hangin na naman. Gwapo ka? Talaga ha? Sang banda? I asked in sarcasm. Look at me. You're in a handsome place.
My killer's eyes, my pointed nose, and my kissable lips. Want to touch yours? He pointed his eyes, nose, and lips, and he come closer to me. He wrapped his arms around my waist, and he pulled me towards him. Then he gave me a kiss on my lips. I tapped his shoulder to stop him, but he did not listen. Instead, he continued kissing me, and he thought my hand hold it tightly. He's kissing me softly that make my kiss turn his back. He lay me down to the sofa and is on top of me, his hands traveling on my body. Tinulak ko siya papalayo sa akin at dali-dali akong tumayo nang marinig ko ang fake cough niya. Tumingin ako. Saan nagagaling yung fake cough? Narinig ko ngang may sumisipol. Nang tiningnan ko sila, nag-iwas sila ng tingin. Kunwari walang nakita. Nakita ko sila red at ganito yung mukha. Ano bang ginagawa ko? Nakakahiya. Muntik na yun ha. Buti na lang dumating sila. Kung hindi baka kung ano na nangyari sa amin ni Ram. O kayo ha, ang init-init nagpapainit pa rin kayo. Sabi ni Red na kinayuko ko tapos binato niya si Ram na kinakain namin na ice cream. Tumigil ka riyan. Ano bang ginagawa niyo rito? Naiinis na tanong niya sa mga pinsan niya. Nagpapalamig sana habang nagpapainit kayo. Naiiling na sambit ni Rex. Ang awkward ng topic. Out of place ako. Sofa is not comfortable. Sabi naman ni Ren. Utak niyo kinakalawang na. Palinis niyo nga yan. Dahil kung ano-ano nang iniisip niyo, mga mukha kayong gago. Gago naman talaga. Ram, ba't ang hilig-hilig mo magmura? Nagulat ako nang biglang sumigaw si Red. Ha? Sabay-sabay na sabi ng tatlo. Tumakbo si Red papalapit sa amin. Nawawala yung ice cream ko. Parang bata na nagsusumbong si Red. Sino naman kukuha ikaw lang kumakain ng ganong flavor? Sabi ni Ren. Siguro may nagnahaw dito. Pag nalaman ko kung sino kumain ng ube ice cream ko, bubugbugin ko talaga hanggang sa isukan niya. Naiinis na sabi ni Red. Really? Subukan mo. Papakain ko yung sinasabi mo sa'yo. Nakasigaw si Ram. Red, eto ba? Hinawakan ko ulit yung cup na kinain ko. Oo. Don't tell me, Sarah, baby, ikaw ang kumain. Kasi imposible naman na si Ram. Hindi makapaniwalang nasabi niya. Oo, binigay sa akin ni Ram. Sagot ko. Favorite flavor mo? Tanong ni Rex. I nod. Parehas pala kayo. Sagot niya. Sorry, Red. Hindi ko naman kasi alam na sa'yo to eh. Bibili na lang kita. Sabi ko. Talaga? Wow naman. Bumalik na lang ang ngiti niya. Uupakan mo ang kumain, di ba? Inis na tanong ni Ram. Inosente na sagot naman ni Red. Ha? Wala akong sinasabing ganyan, di ba? Pagtatanggi naman ni Red at sumang-ay naman si Rex. Nagtawa na ng tatlo. Huwag mo nga akong ginagago. Winatukan ko siya. Sarah, he glared at me. Cause, inirapan ko naman ito. Bading lang. Nagtawa na ng apat. Ang iingay nyo. Lumabas nga kayo rito at linisin nyo ang kinainan nyo sa labas. Pag may nakita akong langgam, ipapakain ko yun sa inyo. Well, langgam o. Turo ni Red sa sahig. Sa may paa ni Ram at itinaas na yung paa niya sa table tapos tiningnan yung sahig. Tawanan ulit yung apat. Para kang bata, Ram. Hindi ko na nagawa pang tumingin sa kanila. Hindi na ako bata dahil marunong akong gumawa ng bata. Pagkasabi niya noon, tumingin siya sa akin at nag-smirk. Hindi ba? Tanong niya sa akin. Ano? Bakit ako tinatanong niya? Hindi ba dapat ang sarili niya? Hindi ako makasagot. Nakatingin lang ako sa mukha niya. Ayi, panunokso ng apat. Kayo ha, si Red at sinikosiko ako dahilan para mapaupo ako sa tabi ni Ram. Red, I pouted. Aray, binatukan ko nga si Ram. Kung ano-ano lumalabas sa bibig mo, kakadiri ka. Totoo naman kasi, gusto mo sample? Nilapit niya sa mukha niya. Tinulak ko yung mukha niya palayo sa akin. Ang baboy, dyan ka na nga. Narinig kong nag-cough pa si Red. Halatang fake lang. Lumabas na ako sa room. Total, nakabukas yung pinto. Bababa na ako ng rooftop na makasalubong ko si Lavina. Oh, what are you doing here? Didn't you know that this place is for Gregorius property? Inirapan niya pa ako. Relax, Sarah. Huwag kang makipag-away. Yes, alam ko. Sagot ko sa kanya, talapasan ko na sana sila. Pero bigla niya akong hinablot, pabalik sa harapan niya. Huwag kang bastos. Kinakausap pa kita. Ang higpit ng pagkakahawak niya sa braso ko. Feeling ko nababali na. Aray, Vina, bitawan mo nga ako. Nasasaktan ako. Pero imbis na bitawan ako, lalo niya hinigpitan. Iyan ang dapat sa'yo, bastos. At isa pa,
Ayoko makikita yung pagmumukha mo rito. This place is for the gregarious and for these girls only. Hindi ka welcome rito. Keep that in mind. Tinulak niya ako at napaupo ako sa sahig. Hindi naman ako palaaway ah. Bakit nila ako ginaganito? Wala akong ginagawa sa kanila. Sarah, napatingin ako sa pinto nang tumayo roon si Ram at makita si Red na nakatayo rit nakatingin sa akin. Ano nangyayari rito? He asked in a cold tone. Han, wala lang. Sagot ni Shen at lumapit kay Red pero tinabig ni Red at lumapit sa akin. Oh come on Red. Masyado ka naman concerned sa kanya. Vina, tiningnan lang niya si Red. Sarah baby, ahis ka lang? Ano nangyari? Yung tingin nila Vina parang pinapatay ako. Ah wala, natalisod lang ako. Sige, una na ako, salamat. Sarah, yun na lang ang narinig ko at tuluyan na akong nakaalis sa rooftop. Akala ko ako lang yung babae na dinala niya roon pero ano, hindi. Kitang-kita naman kay Vina na sanay siya palaging nandoon. I can feel my tears. Nalalabo na rin yung paningin ko dahil sa luha ko. Ewan ko ba kung bakit ako nasasaktan ng ganito. Isa pa to. Napaupo ako sa sahig na may bumangga sa akin. Pinunasan ko yung luha ko at tiningnan kung sino nakabangga sa akin. Sinong nga ba ang nakabanggang ito ni Sarah? Sa panahong tila, lungkot na lungkot siya at maraming problema dinadala. Ano nga ba magaganap pagkatapos ng tagpong ito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.